Ultra Instinct Perfect ni Goku, one hit lang ang inabot sa pinakamalakas na warrior. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang chapter 71 to 73 ng Dragon Ball Super Manga. Pero bago ako magsimula ay reminders lang ulit. Itong video na ito ay para sa mga bagong supporters natin dyan na naghahanap ng canon na series ng Dragon Ball Super. Kaya kung napanood mo na ito or nabasa mo na ito sa manga ay hindi para sa'yo ang video na ito. Kaya kung ready ka na ay magsimula na tayo. Sa next panel nga ay tuloy lang ang kaganapan sa Hitter's Base kung saan ay sinubukan nga ni Elec at Oil kung totoo ngang lumakas na itong si Granola. Dito nga ay pinaglaban ni Elec si Oil at Granola, sa point na ito ay mabilis ngang umatake si Oil kay Granola ng isang malakas na suntok pero naiiwasan nga lang ito ni Granola at tinatamaan nga dito si Oil ng mga counter shot ni Granola. Dahil dito ay gulat na gulat nga itong si Maki at Elec kasi nga sobrang lakas nga nitong si Granola, to the point na imposible na nga ang mga ginagawa nitong pag-counter at pag-iwas sa mga atake ni Oil. Sa moment na ito ay tuloy pa din sa pag-atake si Oil dito kay Granola ngunit dahil nga sa bilis nito ay hindi nga magawang matamaan ni Oil si Granola. At dito nga ay umatake na si Granola sa pamamagitan ng parang blast shot pero naiiwasan lang ito ni Oil. Pero hindi alam ni Oil na ang inaatake ni Granola ay ang floor na tinatapakan niya at dito na nga nagsimulang gumuho ang floor na ito at napasama nga sa pagbagsak itong si Oil. Dito nga ay gulat na gulat nga itong si Maki sa ginawa ni Granola. Sa point na ito ay sinabi ni Granola kay Elec na tama na nga daw ito at hindi naman daw sila ang kalaban niya. Pero itong si Elec ay parang hindi nakikinig kaya ang ginawa dito ni Elec ay parang si Maki naman ang kanyang next na pinalaban. Nang biglang bumalik itong si Oil na dala-dala nito ang malaking bato at ito nga ay inis na inis dito kay Granola, kaya binato niya ito ng bato pero mabilis lang itong ni-counter ni Granola sa pamamagitan ng pagtunaw sa bato na ito. Dahil sa ginawa ni Granola ay gulat nga itong si Oil. Sa moment na ito ay sinabi ni Maki na dahil sa ginawa mo na yan ay ako na ang baalang hiwain ang katawan mo at mabilis nga itong nagpalabas ng aura sa mga kamay niya na style blade. Dito nga ay sumugod na nga agad dito itong si Maki pero mabilis nang kinuha ni Granola ang tela na nakabenda sa kanyang ulo at ito nga ang kanyang ginamit na pangsalag at pang-atake dito kay Maki. Sa point na ito ay matagumpay ngang naitali ni Granola ang kamay nitong si Maki at nang ibabalibag na nga ito ni Granola ay mabilis naman sumugod itong si Gas at pinutol nga nito ang telang nakatali kay Maki. Sa point na ito ay parang si Gas naman ang next na lalaban dito kay Granola pero ito nga ay agad na pinigilan ni Elec at sinabi nito na tama na nga daw ito at dagdag pang sabi dito ni Elec na alam ko na lumakas ka ng sobra, masaya ako para sayo pero pwede mo bang sabihin kung paano mo yan nagawa? Anong nangyari sayo? Salita naman dito si Granola at sinabi nito na hindi mo na kailangan pang malaman. Sagot nga dito si Elec na bakit ko din sasabihin sayo kung nasaan si Frieza. At paano ako makakasigurado na magagawa mo ang quest na yan kung wala naman akong kasiguraduhan kung talaga bang lumakas ka na at kaya mo nang mapantayan sa lakas itong si Frieza. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na ginamit nga daw niya ang mga Dragon Balls. Sa sinabi ni Granola ay nagulat nga itong sila Maki, Oil at Elec. Salita naman dito si Elec at sinabi nito na ganun pala, meron din palang Dragon Ball ang planetang Sir Alien. Sagot nga dito ni Granola na meron nga daw. Dito nga ay sinabi ni Elec na hiniling mo ba sa mga Dragon Ball na yon na maging pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. Sagot nga dito ni Granola na oo. Sa point na ito ay gulat nga itong si Oil kasi nga daw nang daya daw itong si Granola. Pero salita nga ulit si Elec at sinabi nito na okay, yan lang naman ang kailangan kong marinig sayo. At dagdag pa dito ni Elec na ngayon nga daw ay hinahanap pa nila itong si Frieza pero bigyan lang daw siya ng ilang araw para mahanap ito. Pwede naman daw na umuwi na muna itong si Granola at tatawagan na lang daw ito once na makita nila ito. Sagot nga dito ni Granola na pakibilisan daw ang paghahanap ng mga ito kay Frieza kasi baka maubusan na siya ng oras para patayin ito. Sa point na ito ay sinabi ni Elec na pwede bang linawin mo ang mga sinasabi mo. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na di ba ang mga Sir Alien ay nabubuhay ng halos 2 centuries. Dito nga ay sinabi ni Granola na ni-sacrifice nga daw niya sa Dragon Ball ang 150 years ng buhay niya para maging ganito kalakas. Dahil sa sinabi ni Granola ay nagulat nga itong si Elec at nagkaroon nga dito ng flashback at ipinakita nga dito ang pag-uusap ng Dragon Ball at ni Granola. Dito nga ay sinabi ng Dragon na i-base nga daw niya sa kung ilang taon ng buhay ni Granola ang ibibigay niya sa kondisyon na ito para magkaroon ito ng malakas na kapangyarihan, sa pag-igsi ng buhay mo ay ang pagkakaroon mo ng sobrang lakas na kapangyarihan. Dito nga ay sinabi ni Granola na kung papayag nga daw siya sa kondisyon na ito, ano nga daw ang magiging kapalit nito at ilang taon na lang ang meron siya para mabuhay sa universe na ito.
Sagot nga dito ng Dragon na meron ka na lang 3 taon. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa Heater Base. Dito nga ay papaalis na itong si Granola at sinabi naman dito ni Maki na anong pag-iisip daw meron itong si Granola para lang daw mapatay itong si Frieza ay handa nitong i-sacrifice ang buhay niya. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na mag-aantay ako Elec. Dito nga ay umalis na itong si Granola sa Heater's Base at sa pag-alis nito ay pinag-usapan nga nila Gas, Oil, Maki at Elec itong si Granola. Dito nga ay sinabi ni Oil na ano nga daw ang balak gawin ni Elec dito kay Granola, sasabihin daw ba niya kung nasaan itong si Frieza. Salita naman dito si Elec at sinabi nito na kung matatalo daw ni Granola itong si Frieza ay baka nga daw ito na ang maging bagong boss, ang posisyon na pagiging boss ay dapat sa ating mga Heaters lang. At maaaring patayin din ni Granola ang mga kasamahan ni Frieza, yun talaga ang pinakamasamang mangyari. Salita naman dito si Gas at sinabi nito na ang goal natin ay ang makontrol itong si Granola. Salita naman dito si Elec at sinabi nito tama nga daw at mas madaming business opportunities na pwede natin makuha bagay itong si Granola kesa naman daw kay Frieza. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na kung utusan daw nila ang mga kasamahan ni Frieza na atakihin ang Sir Alien para nga daw makakuha sila dito ng madaming pera. Salita naman dito si Oil at sinabi nito na hindi nga daw dyan mag-aaksaya ng panahon itong sila Frieza kasi nga wala naman daw pera ang mga Sub-Arians. Dito nga ay sinabi ni Elec na wag nga daw kalimutan ng mga ito na si Frieza nga daw ay kanilang business partner. Sa moment na ito ay tinanong nga ni Max si Elec kung ano na daw next move nito. Salita nga dito si Elec at sinabi nito na patayin itong si Granola. Sagot nga dito ni Oil na paano. Si Granola ang pinakamalakas ngayon sa buong universe. Salita nga dito si Elec at sinabi nito na gamitin natin ang mga Saiyan. Sa sinabi ni Elec ay nagulat nga itong si Oil at si Maki. Sinabi nga dito ni Maki na based sa data ni 7-3 ay talagang sobrang lakas ng mga yon. Sinabi nga dito ni Elec na kung lalaban itong si Granola sa dalawa na yon ay talagang sigurado ako na matatalo yan, lalo na kung isa laban sa dalawa. Sa unang panel nga ay ating makikita itong si Goku at si Whis na kung saan ay tuloy pa nga din dito si Goku sa pag-aaral ng Perfect Ultra Instinct. Dito nga ay sinabi ni Whis kay Goku na ano nga daw ang pinagkaiba ni Goku sa mga angels na katulad niya. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na ang pagkakaiba nga daw niya sa mga angel ay wala daw siyang baston na dala-dala. At mabilis niyang bumungad kay Goku at Whis ang baston pero sa point na ito ay agad naman naiwasan ni Whis ito at ito nga ay rektang tumama sa mukha ni Goku. At sa point na ito ay sinabi ni Whis kay Goku na ang pagkakaiba ng angel sa'yo, ang angels ay laging nasa Ultra Instinct state. Sagot naman dito ni Goku na alam ko at bago naman ako makaiwas ng mabilis sa mga atake ng kalaban ay kailangan ko munang mag-activate ng Ultra Instinct. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na wag nga daw itulad ni Goku ang Ultra Instinct sa mga transformation nito na kung saan ay nangangailangan pa itong si Goku na ma-activate ang technique na ito para lang magamit ito. Dagdag pa dito ni Whis na kung ang puso mo ay laging kalmado, magagawa ng katawan mo na gumalaw ng sarili nito kahit hindi ka pa totally naka-Ultra Instinct. Sa point na ito ay inayos nga muna ni Whis ang baston na dala-dala niya. At sa moment na ito ay salita nga itong si Goku at sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin kailangan kong matutunan gamitin ang Ultra Instinct technique kahit nasa normal form lang ako. Sagot nga dito ni Whis na gano'n na nga daw para nga daw maiwasan ni Goku ang mabilis na pagka-drain ng energy nito sa tuwing ginagamit ang Ultra Instinct. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na tama nga daw kasi dun daw siya lagi nagkakaroon ng problema sa tuwing ginagamit nga daw niya ang Ultra Instinct. Salita nga ulit si Whis at sinabi nito na gamitin nga daw ni Goku ang Ultra Instinct bagay kailangan talaga nitong lumaban ng buong lakas or gamitin daw ni Goku ang Ultra Instinct as a last resort. Dito nga ay agad nagsimula mag-focus itong si Goku sa training niya at sinabi nito na mabilis nga lang daw niyang matutunan ito. Sa moment na ito ay tinanong din ni Whis itong si Vegeta kung may concern nga daw ito. At dagdag pa dito ni Whis na kailangan daw nila Goku at Vegeta na higitan ang sarili nila araw-araw para nga daw maging malakas sila. Sagot naman dito ni Vegeta na gano'n naman daw talaga kaya nga sila ay nag-training. Dito naman ay sinabi ni Whis na pinapaalala nga lang daw niya ito kanda Goku kasi nga daw may nangyaring kakaiba dito sa labas ng universe. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na isang malakas na kalaban ba yan, Whis? Sagot dito ni Whis na hindi nga daw siya sigurado kung kalaban nga ba ito. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Sir Alien kung saan ay kasalukuyan nandito si Granola. Sinabi nga dito ng AI na hindi ka ba pupunta sa bahay ng matanda. Sagot nga dito ni Granola na hindi nga daw siya babalik doon hanggang hindi pa daw niya natatalo itong si Frieza at inaantay pa nga daw niya ang balita nitong si Elec.
Salita nga ulit ang AI at sinabi nito na okay lang ba ang matanda kahit mag-isa lang siya. Sagot dito ni Granola na okay lang naman kasi nga nandito naman ako para tignan siya. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Elect kung saan ay papaalis nga itong si Elect at Maki. Sila nga ay papunta sa planetang Earth. Dito nga ay sinabi ni Elect na dumaan nga daw muna itong sila Oil at Maki dito kay Zuno para itanong ang mga intel na kanilang kapit pati na din kung nasaan ang mga Saiyan. Salita naman dito si Oil na siya na nga daw ang baalang magtanong ng mga information na kanilang isinulat. Dito nga guys ay double check nga muna nila kay Zuno ang information about sa Saiyan at ang data na kapit nila. Sa point na ito ay nakaalis na nga dito sila Oil pero naiwan nga dito sila Gas at Elect. Dito nga ay sinabi ni Gas na para saan pa daw yung data about sa mga Saiyan. Sagot naman dito ni Elect mas mabuti nga daw na magtanong muna sila dito kay Zuno para malaman nila ang kahinaan ng mga yon. Salita nga ulit dito si Gas at sinabi nito na sadya ba na kailangan natin gawin yan para lang dito kay Granola. Sagot naman dito ni Elect na in case lang daw yun kasi nga alam naman natin na si Granola ang pinakamalakas na warrior ngayon. Dito nga ay parang malalim ang iniisip nitong si Gas kaya nga agad itong tinanong ni Elect kung ano nga daw ang problema. Salita naman dito si Gas at sinabi nito na dapat nga daw ay hinayaan na lang daw siya nito na kalabanan si Granola. Sa point na ito ay salita nga itong si Elect at sinabi nito na wala nga daw siyang duda sa lakas nitong si Gas alam naman daw niya na si Gas ang mananalo, iniwasan nga lang daw nila ang masamang maaring mangyari once na maglaban sila ni Granola. At dagdag pa dito ni Elect na wag nga daw mag-alala itong si Gas at malapit na nga daw ang oras at lalaban na daw ito sa mga yon. Makinig ka ng mabuti Gas, ikaw lang ang may kakayahan sa atin mga hitters ang kayang tumalo dito kay Frieza kaya relax ka lang at darating din tayo dyan. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa lugar ni Zuno kung saan ay kasalukuyan humihingi ng kiss itong si Zuno kay Maki para nga daw sagutin niya ang mga katanungan nito. Dito nga ay ayaw ngang pumayag ni Maki at sinabi nito bakit nga daw kiss pa ang hinihingi nitong si Zuno. Sa point na ito ay sinabi ni Oil na gawin na nga daw nito ang hinihingi ni Zuno kasi nga daw baka madale pa sila ni Elect bagay hindi natin nalaman ang intel na sasabihin nan. Di kalaunan ay pumayag na nga itong si Maki at agad nga nitong ni-kiss si Zuno. At dito nga ay sinabi ni Zuno na babae nga daw ang type niya at dagdag pa nito na by the way magpatuloy tayo sa 10 katanungan nyo. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa planeta ni Biros. Kung saan ay kasalukuyan nagagawa na ang mamaster ni Goku ang paggamit ng baston ng mga angels. At smooth na nga ang mga galawan nito na talagang magpapakita na lumalakas na nga ang ating bida. Dito nga din ay atin makikita na natutuwa na nga itong si Whis sa mabilis na pag-unlad nitong si Goku. Sa kabilang banda naman ay na-master na nga din ni Vegeta ang teknik ng isang gods. At dito nga ay ipinakikita na si Biros ang nag-assist dito sa training ni Vegeta. Sa moment na ito ay sobrang laking bato nga ang pinapasabog dito ni Vegeta na ibig sabihin na talagang tuluyan na ngang na-master ni Vegeta ang fundamentals ng teknik na ito. Take note guys, fundamentals pa lang ito ibig sabihin ay nasa pag-unlock pa lang si Vegeta ng teknik na ito. Hindi katulad ng kay Goku na talagang nagamit na niya ang teknik ng Ultra Instinct at siya nga ay nasa stage na ng training na kung saan ay kailangan na lang niyang linisin ang paggamit ng teknik ng mga angels. At sa next panel naman ay papunta na nga itong sila Maki at Oil sa planetang Earth. Dito nga din ay nalaman na nila ang kahinaan ng dalawang Saiyan na sila Goku at Vegeta. Sa point na ito ay nakarating na nga ang dalawang miyembro ng Hitters sa bahay ni Chi-Chi at dito nga ay hinahanap nga nila si Goku. Salita naman dito si Chi-Chi na halos ilang buwan na nga daw itong wala dito. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na kung pwede nga daw papuntahin nito si Goku sa planetang Earth para sa kanila. Kasi alam namin na yan si Goku ay nakikinig sa mga utos mo. Sa point na ito ay nag-iisip na itong si Chi-Chi at sinabi nito na gusto na rin naman daw niyang makita itong si Goku at yung binigay na pera ni Mr. Pogi ay malapit na din naman maubos kaya kailangan na nga ni Goku na maghanap ng trabaho. Salita nga ulit dito si Maki at sinabi nito na di ba pera ang problema mo. At dagdag pa dito ni Maki na meron nga daw silang trabaho na ibibigay dito kay Goku. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Biros kung saan ay kasalukuyan kinakausap ni Bulma itong si Whis. Sinabi nga dito ni Whis na bakit nga daw napatawag itong si Bulma. Sagot nga dito ni Bulma kung nandyan daw ba si Vegeta at Goku. May dalawang alien dito na bumisita sa ating planeta at hinahanap nila ang dalawa na yan at gusto nilang magpatulong sa inyo para talunin ang isang kontrabida sa kanilang planeta. Sa moment na ito ay sumigaw nga itong si Chi-Chi at sinabi nito kay Goku na babayaran kanila para lang talunin ang kalaban na yon kaya ngayon ay umuwi ka na dito. Sa point na ito ay nagpanik na dito si Goku kasi nga galit na galit itong asawa niya sa kanya kaya balak na ditong bumalik nila Goku sa planetang Earth.
Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na pwede bang sabihin nila kung sino itong bagong kalaban. Sagot nga dito ni Bulma na ang bagong kalaban ay ang bagong pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito, kaya ang title ng pagiging malakas sa buong universe na ito ay parang sa kanya na mapupunta. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na pinakamalakas sa buong universe baka mo. Whis, ito na ba yun sinasabi ng Oracle Fish? Sagot nga dito si Whis at sinabi nito na baka nga daw yun na nga. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na papaalisin ko na lang ba sila? Sagot nga dito ni Vegeta na wag daw at siya na nga daw ang lalaban at kukuhain na nga daw niya ang title ng pagiging pinakamalakas na warrior sa buong universe. At dagdag pa dito ni Vegeta na hindi na nga daw kailangan ni Goku na pumunta. Sagot dito ni Goku na hindi nga daw, siya daw ay pupunta din kasi ang title ng pagiging pinakamalakas na warrior sa buong universe ay nagbibigay sa akin ng hype. Sa next panel nga ay sinabi ni Bulma sa dalawang hitters na maghintay lang daw ito ng 30 minutes at nandito na daw itong si Goku at Vegeta. Dito naman ay nagpasalamat itong si Maki dito kay Bulma at sinabi nito na salamat daw sa pagligtas ng mga ito sa mga tao doon na walang kalaban-laban na pinapatay, then dito nga din ay sinabi ni Maki na pwede bang makigamit ng restroom. Dito nga ay agad naman itong pinayagan ni Bulma. Ang dalawa nga ay papunta na sa restroom at dito nga ay sinabi ni Oil na ang galing daw ng ginawang pag-arte nitong si Maki. Sagot dito ni Maki na natural, ako lang naman sa pamilya natin ang maalam umarte. At ang dalawa nga ay may binabalak na gawin. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa planetang Biros. Dito nga ay papaalis na sila Goku at mukhang excited na nga itong si Goku na makipaglaban sa napakalakas na warrior na yon. Sinabi nito na makikita na nga daw niya ang bunga ng kanyang training. Sa moment na ito ay naririnig nga ni Biros ang mga pinagsasabi nitong si Goku kaya agad niyang tinawag itong si Vegeta at binigyan nga niya ito ng isang earrings. Sinabi nito na suotin mo yan katulad ng sa akin, symbol yan na kaya mo din gumamit ng kapangyarihan ng isang gods. At patunayan mo sa kanila na mas malakas ang teknik ng mga God of Destruction kaysa sa teknik ng Angels. Dito naman ay hindi nagpatalo itong si Whis at nilagyan din niya ng mark sa damit si Goku na symbol din ito na kaya na din ni Goku gumamit ng teknik ng mga Angels. Dahil sa ginawa ni Whis na yun ay parang naasar nga itong si Biros. So guys, nagpapaligsahan nga ang dalawa kung sino nga ba sa kanilang alaga ang magiging mas malakas. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na wag daw mag-alala itong si Biros at hindi daw niya hahayaan na masurpass siya ni Goku sa lakas. Sa point na ito ay ngumiti lang si Biros. Dito naman ay nagsalita si Goku at sinabi nito na kakainin mo lahat ng sinabi mo Vegeta. Sa moment na ito ay sinabi ni Whis Kanda Goku na ang inyong mutually rivalry ay ang pinakamahusay sa lahat. Pero ang pagkakaroon nyo ng sobrang bilib sa sarili nyo ay ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Salita naman dito si Goku na talagang bang masama ang ugali ng nakakalaban namin. Sagot dito ni Whis na hindi nga daw niya masasabi kasi nga daw bigla na lang daw itong nag-appear sa universe at dagdag pa dito ni Whis na lahat nga daw ng sinabi niya ay isang warning lang para dito kay Goku at Vegeta. At dito nga ay umalis na sila Whis para pumunta sa planetang Earth. Sa next panel nga ay napunta lang ang scene sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan hinahanap nila Maki at Oil ang Dragon Ball Radar. Balak nga nila itong nakawin para mahanap nila ang Dragon Ball ng planetang Sir Alien. Dito nga ay nakita na nila ang Dragon Ball Radar kaya nga sinabi dito ni Oil na mahahanap na natin ang Dragon Ball. Pero nakita nga sila ni Chi-Chi at tinawag nga nito ang dalawang hitters. Sa point na ito ay nagulat nga ang dalawa at mabilis nga nilang itinago ang Dragon Ball Radar at sinabi dito ni Maki na ano daw ang maiipaglingkod nila. Salita nga dito si Chi-Chi at sinabi nito na ano daw ang ipangbabayad nito sa kanya, baka daw kasi pera ito sa ibang planeta at hindi namin magagamit yan sa Earth. Sagot dito ni Maki na gold ang ibabayad namin. Dito nga ay natuwa si Chi-Chi at agad naman sinabi ni Maki na ibibigay namin ang bayad bago kami umalis. Dahil dito ay masayang umalis itong si Chi-Chi sa lokasyon nila Maki. At ang dalawa nga ay sobrang kinabahan kasi akala nila ay mahuhuli na sila. After nga ng 30 minutes ay nakarating na nga itong sila Goku at Vegeta at kasama nila dito si Whis. Pero agad din naman bumalik si Whis sa planeta ni Biros. Dito nga ay sinabi ni Maki na kayo na ba si Goku at Vegeta. Sagot dito nila Goku na oo kami na ngayon. Sa point na ito ay sinabi ni Goku na ginugulo ba kayo ng kalaban na yon. Dagdag naman dito ni Vegeta na sinabi ba ng kalaban na yon na siya ang pinakamalakas na warrior sa lahat. Sagot dito ni Maki na oo, pwede nyo bang tapusin ang problema ng aming planeta. Dagdag pa dito ni Maki na may dala kaming spaceship kasi may kalayuan ang aming planeta dito at ito ang atin gagamitin para pumunta doon. Dito nga ay sinabi ni Goku na mabuti nga daw yon.
Sa moment na ito ay sinabi ni Chi-Chi at Bulma kay Vegeta at Goku na mag-iingat daw ang mga ito. Dito nga ay sinabi ni Maki na aalis na ba tayo? At nag-iintay na sa inyo itong si Granola. Sa point na ito ay nasa spaceship na nga sila Goku. Sinabi dito ni Maki ang facilities na yan ay malayan yung magagamit at sana ay mag-enjoy kayo. Dahil nga sa ganda ng spaceship na ito ay talagang na-amaze itong si Goku. Salita nga dito si Vegeta at tinanong nga nito na kung ilang araw daw bago sila makarating sa planetang Sir-Alien. Sagot dito ni Oil na 18 days daw. Dito nga ay nagulat si Goku kasi nga sobrang layo pala nun paano ang pagkain natin nito. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na may tagapagluto nga daw ang spaceship na ito kaya walang problema sa pagkain. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na mayroon kayong magandang spaceship habang sinisira ng kalaban ang inyong tribe. Salita naman dito si Maki at sinabi nito na ganun talaga kailangan namin gamitin ang pinakamagandang spaceship namin para sa mga savior ng aming planeta. Dito nga ay agad na kumain si Goku ng sobrang dami at si Vegeta naman ay nag-training bilang paghahanda nito sa bago at malakas nilang makakalaban. Sa moment na ito ay pinapanood nga nila Maki at Oil sa monitor ang ginagawa nila Goku at Vegeta. Sa point na ito ay agad ngang ni-contact ni Maki si Granola at sinabi nito na nakita na nga daw nila itong si Frieza. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na nasan daw ang lokasyon ni Frieza. Sagot dito ni Maki itong si Frieza nga daw ay may kasama at minabuti na nila na maghiwa-hiwalay para hanapin ka kasi nga nalaman nila na balak mong patayin itong si Frieza. Dito naman ay sinabi ni Granola na siya nga daw ay nasa spaceship lang at pwede na naman daw siyang pumunta. Sagot dito ni Maki na hindi na kailangan kasi narinig ko na balak ng dalawang kasama ni Frieza na pumunta sa planetang Sir-Alien. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na sila na ang pupunta dito. Mas mabuti yun para mahanap ko na itong si Frieza. Dito naman ay tuloy pa din sa pangloloko itong si Maki at sinabi nito kay Granola na yung dalawang kasama ni Frieza na papunta dyan ay sila yung last tribe ng mga Saiyan. Dahil sa narinig ni Granola ay talagang nag-init ang ulo nito at nagulat siya. Kasi nga may natira pa palang mga Saiyan dito sa universe at agad nang lumipad si Granola sa taas at sinabi nito na halos 50 years ang nakalipas nang sirain niyo ang planeta ko at patayin ang mga kalahi ko, ngayon na sa akin na ang pagkakataon para makapag-revenge sa inyo. At sa unang panel nga ay after ng 18 days na pagbiyahe nila Goku ay nakarating na nga sila sa planetang Sir-Alien. Sa moment na ito ay sinabi ni Goku na ito na pala ang planetang Sir-Alien, dito naman ay sinabi ni Vegeta na sobrang payapa naman pala dito, sa point na nga na ito ay sinabi na nila Maki ang lokasyon ng makakalaban nila, sinabi nito na nasa bundok na yun daw ang kalaban. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na wala nga daw siyang nararamdaman na signature chi dito. Salita nga din dito si Vegeta at sinabi nito na baka nga daw itinatago nito ang presensya ng kalaban nila dahilan kaya nga daw hindi nila ito masense. Dito nga ay sinabi ni Maki na hindi nga daw sila makakasama dito kanda Goku kasi nga daw delikado daw bagay sumama pa sila kaya napagpasyahan dito nila Goku na sila na lang ang pumunta. Sa moment na ito ay nakaalis na nga itong sila Goku sa lokasyon nila Maki at mabilis niyang sinabi ni Maki kay Oil na sundan daw nito ang dalawa para malaman nila kung ano ang mangyayari. Salita naman dito si Oil at sinabi nito na hindi ka ba sasama. Sagot dito ni Maki na hindi, iintayin ko dito si Gas at Elec. Sa next panel naman ay malapit na nga sila Elec at Gas sa planetang Sir-Alien. Dito nga ay sinabi ni Elec na after nga daw ng 40 years ay ngayon lang ulit siya makakapunta sa planeta na ito. Salita naman dito si Gas at sinabi nito na meron nga daw siyang masamang alaala sa planeta na yan. Sinabi nga dito ni Elec na wag daw mag-alala itong si Gas at malaki na nga daw ang pinagbago nito kesa sa dati. Sagot naman dito ni Gas na syempre naman. Sa next panel naman ay balik lang ang scene sa planetang Sir-Alien kung saan ay kasalukuyan hinahanap nila Goku itong makakalaban nila. Pero sa moment na ito ay sinabi ni Goku dito kay Vegeta na kung napansin daw ba nito ang lugar. Sagot dito ni Vegeta na may duda nga daw siya sa mga nakikita nila kasi nga parang sobrang tagal na ng mga damage na yan. At dagdag ba dito ni Vegeta na ang bagong city na atin nakikita ay parang wala naman itong damage at mukhang bagong city ito. Habang mapayapang naghahanap itong sila Goku ay may biglang umatake nga sa kanila pero agad naman itong nakita ni Goku at naiwasan niya ito. Pero ilang segundo pa lang ay sobrang daming laser shot ang rektang tatama sa kanila pero mabilis nga nila itong naiwasan. Sinabi dito ni Goku na sobrang accurate daw ng mga atake na ito at sobrang delikado nito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hanapin nga daw nila kung saan nanggagaling ang mga pag-atake na yon. At agad ngang nag-Super Saiyan itong si Vegeta para mabilis na makaiwas sa mga atake na rektang tumatama sa kanila. Dito nga ay pinakiramdaman nila kung saan ito nagmumula at agad nga nila itong nakita kaya mabilis nila itong pinuntahan.
Nang nakarating na nga sila ay wala nga sila ditong nakita. Kaya sinabi dito ni Goku na wala siya dito. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na sigurado daw siya na dito nanggagaling ang mga atake na yon. Pero sa point na ito ay may bigla na naman umatake sa kanila. Ito naman ay nagmumula sa lokasyon nila kanina. Sunod-sunod na pag-atake nga ang ginagawa dito ng kalaban nila kaya ito ay rektang tumatama sa kanila. Kaya napagpasyahan nila na puntahan agad nila ang lokasyon sa taas kung saan nagmumula ang mga atake at napakadaming pag-atake nga ang kanilang iniiwasan. At nang makarating nga sila sa taas ay sa baba naman nanggagaling ang mga atake. Kaya nagtaka na dito sila Goku, salita naman dito si Vegeta na baka nga daw sobrang bilis nito kaya nagagawa niya ang ganon mga pag-atake. Nang dahil nga sa pag-iisip dito ni Goku ay nagkaroon nga siya ng open sa kanyang depensa, dahilan kaya nga tinamaan ito at nawalang siya dito ng malay. Pero agad naman siyang pinuntahan ni Vegeta at sinabi nito na vital points nga daw ang inaatake ng kalaban nila. Dito nga din ay binigyan ni Vegeta itong si Goku ng Senzu Beans para nga agad itong naka-recover. Sa moment na ito ay nagsorry nga dito si Goku pero sinabi ni Vegeta na tumayo na daw agad ito para mahanap na nila agad itong kalaban nila. At dagdag pa dito ni Vegeta na wag nga daw munang umasa si Goku sa Ultra Instinct State kasi nga hindi pa nga daw niya ito na ma-master kaya ang ginawa dito ni Goku ay nag-Super Saiyan na nga din siya. Dahil dito ay agad nang naramdaman ni Goku itong si Granola at inatake na nga niya ito. At nang tatama nga kay Granola ang Wave Blast ay mabilis nga niya itong naiwasan gamit ang Instant Teleportation. Sa ginawang pag-iwas ni Granola ay nagulat nga dito sila Goku at sinabi nito na mas mabilis pa daw yun sa Instant Teleportation niya. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na wala pa nga daw siyang pangalan sa teknik na yon at dagdag pa dito ni Granola na isa lang daw yun sa pinakamaliit niyang kapangyarihan. At siya nga daw ang pinakamalakas na warrior sa buong universe. Salita naman dito si Vegeta na totoo ba na ikaw na ang pinakamalakas sa lahat? Sagot dito ni Granola na ako ang last survivor ng lahi ng mga Sir Alien. Sa sinabi nga nito ay wala nga silang maintindihan. Salita ulit dito si Granola at sinabi nito na sa ngayon hindi niyo ako kilala pero kayo ay akin kilala mga Saiyan. Sa next panel nga ay sinabi pa ni Granola na may mga survivor pa pala ang mga Saiyan. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na kung may tinatago ka bang galit sa mga Saiyan. Sagot nga dito ni Granola bakit nga daw niya sasabihin dito kay Vegeta. Sa bagay dito na naman matatapos ang buhay niyo. At bigla nang pinasabog ni Granola ang pinagkakatayuan nila Goku. Sobrang lakas na pagsabog nga nun guys, buti na nga lang ay agad nila itong naiwasan. Dahil sa atake na yun ay gulat na gulat nga itong sila Vegeta pati na nga din itong si Oil na kasalukuyan pinapanood ang laban. Sinabi dito ni Goku kay Vegeta kung nakita daw ba nito yung atake na yon. Sagot nga dito ni Vegeta na oo, katulad nga ito ng sa God of Destruction. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kaya din bang gumamit ng kalaban natin na katulad ng teknik natin. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na nakakapagtago kayo sa ere ng ganon. Talagang ang malakas din kayo. I-suggest nga dito ni Goku kay Vegeta na labanan nga daw nila itong si Granola ng sabay. Sagot dito ni Vegeta na ayaw nga daw niya kaya daw siya nandito para i-prove kay Goku kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang malakas kaya ikaw muna ang lumaban dyan kay Granola. Agad naman itong sinanayunan ni Goku. So guys dito na nga magsisimula ang Goku vs Granola. Kaya tapusin nyo ang ating video. Sa moment na ito ay sinabi nga dito ni Granola na hindi ba kayo bababa dito? Or gusto nyo pasabugan ko na lang ulit kayo? Dito nga ay agad nang bumaba itong si Goku para siya na ang unang lumaban dito kay Granola. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na ano ang plano mo. Lalaban ka sa akin ng mag-isa. Talagang ang walang mga utak ang mga Saiyan. Sa moment na ito ay nagtataka nga itong si Oil kasi nga bakit lalaban itong sila Goku ng one-on-one. Dito naman ay salita itong si Vegeta at sinabi nito si Granola nga daw ay parang may binabalak. Pero sa point na ito ay parang walang pakialam si Vegeta about dito kaya mas pinili na nga lang niya na i-check ang mga paligid dito baka daw kasi may iba pang kalaban dito. Sa moment na nga na ito ay sinabi ni Granola kay Goku na kung nasaan na nga daw yung mga Monsters 8 na pinagmulan mo. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na mukhang madami kang nalalaman about sa Saiyan. Sagot nga dito ni Granola na oo base sa masamang karanasan ko. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na hindi na nga daw niya kailangan pang ipakita ang totoong lakas niya pero sa point na ito ay gagawin na nga daw niya muna ito. Dito nga ay mabilis na nag-Super Saiyan God itong si Goku. Dahil dito ay sinabi ni Granola na kanina kulay yellow na buhok ngayon naman kulay pula. Sagot dito ni Goku na nagpapasalamat nga daw siya sa kanyang naging training dahil dito ay nagkaroon nga daw siya ng madaming form.
At dagdag pa dito ni Goku na ang tawag nga daw niya dito ay Super Saiyan God. Dito nga ay mabilis na naghanda sa pag-atake si Granola at sinabi nito na God. Isang pangalan na kumakatawan sa mga lahi nyo. At dito nga ay sinabi ni Granola na magsimula na tayo. Naagad naman sinabi ni Goku na kung ready ka na, magsimula na tayo. Ilang segundo lang ay sobrang bilis na pag-atake nga ang ginawa ni Granola na talagang kinagulat ni Goku. Sinabi pa dito ni Goku na sobrang bilis daw. Pero sa moment na ito ay nagagawa nga ni Goku na maiwasan ang mga pag-atake na ginagawa ni Granola. Sunod-sunod na pag-atake nga ang binitawan dito ni Granola dahil sa bilis ng mga atake nito ay wala nang ang magawa si Goku kung hindi ang sumalag na lang. Sinabi din dito ni Goku na hindi nga daw siya makakita ng open shot at dagdag pa dito ni Goku na sa ganitong sitwasyon ay kailangan ko na itong gamitin. Dito nga ay mabilis na ginamit ni Goku ang Ultra Instinct State ng mga Angels dahilan kaya nga hindi na matamaan ni Granola itong si Goku. Notice lang guys, Ultra Instinct State lang ang ginamit ni Goku, hindi pa ang Ultra Instinct Perfect. Dahil sa ginawang pag-activate ni Goku ng Ultra Instinct State ay talagang kinagulat ito ni Granola kasi nga hindi na niya ito matamaan. Sobrang daming atake nga ang ginagawa dito ni Granola pero walang kahirap-hirap itong naiiwasan ni Goku. Sa moment na ito habang pinapanood ni Vegeta itong sila Goku at Granola na naglalaban ay sinabi nito na Ultra Instinct. Nakita ko na pwede mo na palang magamit yan kahit nasa ibang form ka at talagang sobrang accurate ng galawan nito. Dito nga ay balik lang ang scene kanda Goku at Granola. Sa point na ito ay tumalon nga si Granola sa itaas at mabilis itong nagpalabas ng Wave Blast sa bawat daliri nito. Pero mabilis nga lang itong naiwasan ni Goku. Ngunit sa paglingon nga dito ni Goku ay rektang inatake ni Granola ang vital points ni Goku dahilan kaya nga ito ay napatihil. Sinabi dito ni Goku na mabilis mong nalaman ang kahinaan ko pero nang magsalita pa si Goku ay bigla nga niyang naramdaman ang totoong side effects ng atake na ginawa ni Granola. Sobrang sakit ang naramdaman dito ni Goku dahilan kaya nga siya ay napaluhod. Sa moment na ito ay gulat na gulat nga dito sila Vegeta at Oil. Sinabi dito ni Oil na parang simpleng tap lang naman daw yung ginawa ni Granola pero bakit ganun ang nangyari. Dito nga ay salita itong si Granola at sinabi nito kay Goku na ang pag-react nga daw ni Goku kanina ay sobrang bilis at nagagawa ng katawan mong gumalaw ng automatic. So dito nga guys ay parang nalaman na ni Granola kung paano gumagana yung technique na ginamit kanina ni Goku. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na inatake na naman niya ang vital point ni Goku. Sa madaling panahon na yun nalaman na niya agad ang kahinaan ni Goku. Paano niya yun nagawa? Sa moment na ito ay sinabi ni Goku kay Granola na nalaman mo nga talaga. Sagot nga dito ni Granola na kahit nga daw ang mga flawless na mga warrior ay may hindi din nila kayang maitago ang vital points nila. Sa sinabi ni Granola ay nagulat mga si Goku. Salita nga dito si Granola at sinabi niya habang nga daw umiiwas si Goku sa mga atake niya kanina ay ni-observe daw niya ang blood flow nito at ang body movement nito, lahat yun pinag-aralan ko kaya nalaman ko kung saan kita pwedeng tirahin. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na blood flow. So ibig sabihin kaya mong makita ang blood flow ng tao ganun ba? Sagot dito ni Granola at sinabi nito na ang kanan mata nga daw niya ang pinakamalinaw na mata sa buong universe na ito. Dahil sa sinabi ni Granola at parang may naaalala si Vegeta na isang tribe na kung saan ay kulay pula nga din ang mga mata ng mga ito. Sabay tingin sa mga paligid na sinira ng mga Saiyan. Sa moment na ito ay sinabi pa ni Granola na hindi lang yun ang kayang makita ng mata ko, alam kong tinatago mo pa ang totoong lakas mo. At dagdag pa dito ni Granola na wala naman daw siyang pakialam kasi kahit ilabas pa ni Goku ang totoong lakas nito ay wala din naman daw itong magagawa sa kanya. Salita nga dito si Goku na oo meron pa, may mas malakas pa akong transformation. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na bilasin mo na at hindi ko obligasyon na mag-antay sa'yo. Pero kung buhay pa naman ang iba mong kalahi ay pwede mo naman sabihin sa akin at isama mo na din si Frieza para sabay-sabay ko na kayong patayin. Sa sinabi ni Granola ay parang walang kaalam-alam si Goku, sinabi dito ni Goku na ano ba ang mga sinasabi mo. Dahil dito ay hindi nga naniniwala si Granola at sinabi nito na ni-sacrifice daw niya ang buhay niya para makapag-revenge sa mga Saiyan pati kay Frieza. Dagdag pa dito ni Granola na wag mong sayangin ang oras ko. Pabilis nang nagpalabas si Granola ng sobrang lakas na chi at sinabi dito ni Granola na magbabayad kayo sa mga ginawa niyo sa aming mga sira-alien. Dahil dito ay nagulat nga si Goku at sinabi nito na kaya mo din palang mag-power up. Si Oil naman na kasalukuyan pinapanood ang laban ay sinabi nito na sobrang lakas na aura daw ang pinapalabas ni Granola. Dito nga din ay ginamit na ni Goku ang Super Saiyan Blue niya at sobrang lakas na chi nga din ang pinapalabas dito ni Goku.
At mabilis nang sumugod ang dalawa sa isa't isa at match nga lang ang nangyayaring palitan ng atake. Ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog. Dahil dito ay nagulat nga ang mga taga-Sogerians at sinabi ng mga ito na ano nga daw ang nangyayari. Sa moment na ito ay sobrang bibilas na atake nga ang ginagawa nila Goku. Pero habang naglalaban ang dalawa ay si Vegeta naman ay sinusuri nga niya ang mga sira na lugar dito sa planetang Sir-Alien. Sinabi nito na parang Saiyan nga ang may kagagawan nito. Ngayon nga ay naiintindihan na daw niya. At dagdag pa dito ni Vegeta na parang kilala ko na siya. Sa unang panel nga ay ating makikita si Granola na tuloy pa din sa pag-atake dito kay Goku. Sunod-sunod na pag-atake nga ang ginagawa nito gamit ang Wave Blast. Pero itong si Goku ay nagagawa nga niya na maiwasan ang mga Wave Blast na ito to the point na dahan-dahan nang nakakalapit si Goku sa posisyon ni Granola. Dahil dito ay nagulat nga itong si Granola at mabilis nitong iniwasan ang atake ni Goku at mabilis nga din itong lumipad pataas. Sa moment na ito ay sinundan nga siya ni Goku, si Granola nga ay tuloy pa din sa paglayo kay Goku at pumunta nga sila sa gubat. Habang mabilis na papunta si Granola sa gitna ng kagubatan, ay sinusundan nga siya dito ni Goku at habang sumusunod dito si Goku ay inaatake nga niya itong si Granola na tuloy lang sa pagpapahabol sa kanya. Sunod-sunod na Wave Blast nga ang ginagawang pag-atake dito ni Goku pero hindi nga ito tumatama kay Granola. At habang mabilis na hinahabol ni Goku si Granola ay mabilis nang ginamit dito ni Granola ang tel ang nakalagay sa leeg niya at ito nga ay kanyang inikapit sa puno para nga maatake niya si Goku ng pasalubong dahilan kaya nga tinamaan niya ng rekta si Goku sa mukha sa pamamagitan ng malakas na sipa. Dito nga ay tumalsik si Goku ng malayo pero nagawa nga niyang makarecover sa pamamagitan ng pagkapit niya sa sanga ng puno. Pero ilang segundo lang ay mabilis na umatake si Granola kay Goku ng isang malakas na suntok pero nagawa naman itong masalag ni Goku. Sila nga ay nagpapalitan na lang ng mga atake dito at ito nga ay match lang. After nga nilang magpalitan ng mga atake ay tinamaan nga dito si Granola ng isang suntok na nagmula kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Pero nang papasugod na nga itong si Goku para sundan ang atake niya ay mabilis nang sumugod si Granola ng sobrang bilis at sinipa nga niya sa mukha itong si Goku. Pero after nito ay mabilis nang i-activate ni Goku ang Ultra Instinct state niya habang gamit ang Super Saiyan Blue niya at nagbigay nga ito kay Goku ng extra power. So guys, malinaw na sa atin ang lahat. Hindi formang Ultra Instinct, ito ay isang technique. Dahil sa ginawa ni Goku ay nagulat nga itong si Granola, sinabi nito na nagbago nga daw bigla ang flow ng dugo nito. Kaya nga nahirapan na itong si Granola na makita ang vital points nitong si Goku. Sa tuwing ginagamit nga daw ni Goku ang Ultra Instinct na yon ay bigla na nga lang daw nag-iiba ng ganun kabilis ang flow ng dugo nito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na ang Super Saiyan Blue nga daw niya ay mahirap nang ma-counter, what if pa nga daw kung sasamahan pa niya ito ng Ultra Instinct state ay talaga nga daw isang advantage ito sa laban. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na parehas lang yan doon sa pulang buhok na ginamit mo kanina. At mabilis nang umatake si Granola ng sunod-sunod at sobrang daming laser blast pero dahil nga naka-activate ang Ultra Instinct state ni Goku ay naiiwasan nga niya lahat ng mga pag-atake dito ni Granola. Ngunit sa point na ito ay nagsabay ngang umatake ang dalawa sa isa't isa, ginamit nga dito ni Goku ang Kamehameha Wave niya at ito naman si Granola ay rekta din inatake si Goku sa vital point nito. At ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog. Sa sobrang lakas nga ng pagsabog na yon ay kahit itong si Oil ay tumalsik ng malayo. Ito naman si Vegeta ay napansin nga niya ang ginawang pagsabog ng dalawa na yon. Pero siya nga ay tuloy pa din sa pag-check ng lugar dito sa Sir-Alien. Sa ginawang atake nila Goku at Granola sa isa't isa ay ito nga ay nagbigay sa kanila ng malubhang pinsala. Pero itong si Granola nga ay nakatayo agad at sinabi nito na malakas na kapangyarihan at mabilis na paggalaw ay hindi yan lahat makakatulong sa'yo kasi ang akin mata ay kayang makita ang lahat ng vital points na meron ka. Sinabi nga dito ni Goku na nahuli mo na naman ang vital points ko, pasigaw ngang sinabi dito ni Granola kay Goku na sumuko na nga lang daw ito kasi nga daw lahat daw ng form na meron si Goku ay lahat daw ito ay may kahinaan. At lahat nga daw ay may vital points. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na ang Ultra Instinct nga daw ay walang vital points kasi ito ang aking pinag-aaralan na technique. Dagdag pa dito ni Goku na hindi pa nga daw niya ginagamit ang technique na yon. Sagot nga dito ni Granola na wag na nga daw si Goku gumawa pa ng mga palusot at hindi na naman daw ito makakatulong, alam ko na hindi mo pa master ang technique na yon. Lahat nga daw ng Saiyan tribe ay uubusin na nga daw niya gamit ang sarili niyang kamay. At sa point na ito ay nagpalabas nga si Granola ng sobrang lakas na fire blast na rektang tumama kay Goku pero agad namang nag-teleport dito si Goku papunta kay Vegeta.
Sinabi dito ni Goku kay Vegeta kung nakita nga daw nito ang ginawang pag-atake ni Granola, halos katulad daw ito ng kapangyarihan ni Moro. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito kay Goku na ano kaya mo pa ba? Sagot nga dito ni Goku na lumalagpas nga daw sa chart ang kapangyarihan nito, ibig sabihin guys ay hindi makalculate ni Goku ang totoong lakas ni Granola. Kaya sinabi pa dito ni Goku na kailangan na nga daw niyang ilabas ang lahat ng itinatago niyang lakas. Pero salita nga ulit si Goku at sinabi nito na bakit nga daw nandito sa lugar na ito si Vegeta. Sagot nga dito ni Vegeta na alam na nga daw niya ang lahat at dagdag pa dito ni Vegeta na nakinig nga daw niya dati sa mga kalahi nila ang paglusob ng mga ito sa tribe nila Granola. Kilala sila sa pagkakaroon ng sobrang unique na mata at ito ay ginagamit nila for sniping. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nilusob ng mga Saiyan. Sagot dito ni Vegeta na oo kaya ginagawa ni Granola ang mga bagay na ito kasi nakita niya ang ginawang pag-ubos ng Saiyan sa lahi niya at ang mga Saiyan ay biktima rin nitong si Frieza. Pagulat ng sinabi dito ni Goku na si Granola ay. Sagot dito ni Vegeta na si Granola ay ang survivor ng kanilang lahi. Dito nga ay napaisip si Goku at sinabi nito na kaya pala ang laki ng galit niya sa mga Saiyan, kailangan natin makonvince itong si Granola na hindi ang mga Saiyan ang may kagagawan nito. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na yun dalawa nga daw na si Maki at Oil ang may kagagawan nito. Sa moment na ito ay tuwang-tuwa nga itong si Oil kasi nga daw malapit ng matalo itong si Granola. Sa next panel nga ay balik ang scene dito kanda Goku, sinabi dito ni Goku na ano nga daw ang gagawin nila. Convince daw ba nila itong si Granola about sa nangyari sa past na hindi sila ang may kagagawa ng pangyayari na yon. Sagot dito ni Vegeta na may duda nga daw siya, baka daw hindi maniwala itong si Granola, kaya ang magandang gawin dito ay dapat matalo mo muna siya. Naagad naman si non-ayuna ni Goku. Pero bago nga pumunta si Goku sa lokasyon ni Granola ay tinanong nga siya ni Vegeta kung kaya pa daw ba nitong lumaban. Sagot dito ni Goku na syempre naman. Sa moment na nga na ito ay nakabalik na nga si Goku sa lokasyon ni Granola gamit ang instant teleportation. Dito nga ay bumungad kay Granola itong si Goku na kasalukuyan gamit ang Ultra Instinct Perfect. Dahil sa nakita nito ay talagang ang kinabahan dito si Granola kasi nga hindi na niya makita ang vital points nitong si Goku. Kaya agad niya itong tinanong kung ano nga daw ang tawag sa form na yan. Sagot dito ni Goku na ito nga daw ang tunay na Ultra Instinct Perfect, ang kahinaan lang nito ay hindi ko pa ito kayang magamit ng matagal kaya tatapusin ko na agad itong laban. Sobrang bilis na sipa nga ang pinakawalan dito ni Goku na rektang tumama sa mukha ni Granola. At sinusundan pa niya ito ng sunod-sunod na atake dahil sa malalakas na pag-atake ni Goku ay tumalsik na dito si Granola. Sa point na ito ay sinabi ni Goku kay Granola kung narinig daw ba nito ang sinabi niya kanina, kaya nga daw kung pwede lang daw ay tapusin na nila itong laban. Pero si Granola nga dito ay asar na asar at sinabi nito na hindi nga daw mababago ni Goku ang katotohanan na makakapag-revenge nga daw siya sa mga Saiyan. Dito nga ay mabilis na umatake itong si Granola kay Goku pero mabilis nga lang itong nasasalag ni Goku at sinasamahan pa niya ito ng mga counter shot na rektang tumatama kay Granola. Sa moment na ito ay tuloy pa din si Granola sa pag-atake pero sa point na ito ay hindi na nga siya pinagbibigyan pa ni Goku at balak na nga talagang tapusin ni Goku ang laban. Sa pag-atake nga ni Granola kay Goku ay pinalutang nga lang ito ni Goku at inatake nga niya ito ng sobrang bibilis na pagsuntok dahilan kaya nga parang hindi na kayang lumaban pa ni Granola. Pero sa kabilang banda nga ay parang nakakaramdam nga dito si Vegeta ng isang weird na pangyayari kasi nga daw sobrang lamang na ni Goku sa laban pero ang chi level dito ni Granola ay parang hindi nagbabago at nararamdaman dito ni Vegeta na parang lumilipat sa lugar na yon ang chi na kanyang nasa-sense mula kay Granola. Sa point na ito ay nagsalita nga dito si Granola at sinabi nito na ang mga Saiyan daw pala ay talagang malalakas, ito nga daw ay hindi niya inaasahan. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na mas malakas nga daw itong si Granola. Kaya parang tinatanong dito ni Goku kung anong klaseng training daw ang ginawa dito ni Granola. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na hindi daw pala gagana ang plano niya na ito kasi nga daw nagkamali daw siya sa pagtansya ng kapangyarihan ng mga ito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na sa ngayon nga daw ay aalis na sila sa planetang ito pero babalik daw siya ulit dito para makipag-sparring ulit kay Granola. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Granola at sinabi nito kay Goku na mukhang hindi mo narinig ang sinasabi ko. Ako matatalo. Sa sinabi nga dito ni Granola ay parang nagtataka nga dito si Goku. Sinabi nga dito ni Granola na nagkamali nga daw siya ng tansya. Dagdag pa dito ni Granola na hindi pa nga daw niya ginagamit ang totoong lakas niya, ang nakikita mo ngayon sa harapan mo ay ako nga pero hindi ang totoong ako.
Sa moment na ito guys ay ipinakita nga dito ang tunay na Granola kung saan ito nga ay nasa spaceship lang. Si Vegeta nga ay may nararamdaman na kakaiba kaya pinipilit niya itong mahanap. Dito naman ay sinabi ni Goku na ano nga daw ang sinasabi nito. Sagot dito ni Granola at sinabi nito na isang image clone lang ito at bigla na nga itong naglaho. Dahil dito ay nagulat nga itong si Goku. Pasiga naman sinabi ni Vegeta na ang totoong Granola nga daw ay nasa bandang unahan mo. Pero sa paglingon nga ni Goku ay inatake nga ulit ni Granola ang vital point dito ni Goku at sinundan pa ito ni Granola ng sobrang lakas na atake na rektang tumama sa vital point nito. Dahil dito ay tumalsik na dito si Goku ng sobrang layo at dahan-dahan na nga din dito si Goku na walang ng malay. Sa moment na ito ay dahan-dahan lumalapit si Granola dito kay Goku para nga tapusin na ito at sinabi nga nito na gumamit nga daw siya ng clone technique para ma-manage niya ang lakas at magkaroon siya ng pagkakataong makapag-revenge dito kay Frieza. At ang silver hair na technique mo ay dahan-daang humihina kaya nalaman ko na agad ang vital points nun. Pero nang tatapusin na nga ni Granola itong si Goku ay mabilis naman humarang si Vegeta at sinabi nito na nalaman mo agad ang vital points ni Goku. Talagang ang nakakahanga ito. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na umalis nga daw ito sa harap niya at hindi pa daw siya tapos dito kay Goku. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hayaan na daw muna nito si Goku at wala na nga daw itong malay, ngayon nga daw ay siya na daw ang kalaban ngayon ni Granola. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na parehas kayong dalawa ang unang mamamatay. Sagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na bakit hindi mo subukan. Para sumunod ka na sa mga kalahi mo. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na ano ang sinabi mo. Sagot ulit si Vegeta at sinabi nito na kung balak mong ubusin ang mga Saiyan ay syempre hindi ko hahayaan na magpatalo sa'yo. Ang tunay na mawawala dito ay ang natitirang lahi ng mga Sir Alien. So guys dito na natapos ang chapter, hinihiling ko sa inyo na i-like nyo ang ating video para mas sipagan pa natin ang pag-upload.